Naging mabilis ang tibok ng puso ni Carlo nang makita na niya ang nilalang na hinahanap. Nakasisiguro siya na kapag nasa tama ang kanyang pwesto, mahuhuli niya kaagad ang nilalang na iyon na nakasampa sa malaking sanga ng kahoy. Humuhuni ito at tila may tinutuka. Gustuhin man ni Carlo na akyatin ang puno, ay mas mahihirapan siyang gawin iyon. Maikli pa sa braso niya ang sanga, kaya paniguradong mababali ito kapag kanyang inakyat. Inihanda na ni Carlo ang kanyang tirador, sa kanilagyan ito ng balang bato. Nakapikit pa ang kabila niyang mata para makita ng mas malinaw ang titirahin niyang nilalang. Isa, dalawa. Carlo! Ano yan? Ay putik! Dala ng pagkagulat, ang balang bato na balak niyang ipatama sa kanyang punteriya ay lumihis at tumama lang sa katawan ng kahoy. Dahil dito, nagambala ang ibon at natatarantang lumipad papalayo. Sinamaan niya ng tingin ang bagong dating, pero mas mabagsik pa pala ang mukha nito nang malingunan niya. Nay? Nilapitan siya ng kanyang ina na nakapamewang pa na piningot ang kanyang tenga. Kailan ka pa natutong manirador ng ibon, ha? Aray! Aray, nay! Aray, masakit! Oh, sa kabila naman, para pantay. Dali-dali naman siya lumayo sa mapanakit niyang ina. Nakikita niyang nanggagalaiti na ito sa kanya. Hindi na siya magtataka. Galit ito sa mga taong kapag inuutusan ay hindi kaagad sumusunod. Nay naman ilang saglit lang ako nawala. Galit ka na agad. Saglit? Ikalahating oras ka nang nawawala. Kanina pa kita tinatawag pero hindi ka nakikinig. Hindi ba't sabi ko sa iyo na huwag mong titiradurin ang mga ibon dito sa kakahuyan? Nakangiwi naman na tumango si Carlo. Wala siyang balak sabayan ang init ng ulo ng kanyang ina. Alam niyang isa itong magaling na rapper pagdating sa pangangastigo sa kanya. Hindi siya mananalo sa sagutan kapag ang ina niya na ang kanyang kaharap. Pasensya na po, inay. Ikaw talagang bata ka? Malaki ka na pero pasaway ka pa rin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Halika na nga, balikan na natin ang mga panggatong roon. Papasanin pa natin iyon pauwi sa bahay. Sa kakahuyang iyon sila nangunguha ng kahoy na panggatong. Hindi naman sila natatakot na pumaroon araw-araw dahil ang lupaing iyon ay sakop pa ng pagmamay-ari nila. Kapag nauubusan sila ng panggatong, ay napapagawi sila sa lugar na iyon. Kakamot-kamot ng ulo niya na sumunod si Carlo sa kanyang ina. Binuhat na din niya ang mas marami pang kahoy at nagsimula na sa paglalakad pa uwi. Hindi niya napinansin ang ibon na kanina niya pa binabalak sana na hulihin gamit ang tirador na lumipad naman papalayo at dumapo na sa ibang bahagi ng kagubatan. Noong makarating sila sa kanilang tahanan ay sinalubong siya ng kanyang lolo Abel. Apo, kumusta ang pamamasyal mo sa kakahuyan? Hay naku tay, pasaway din niyang apo mo Ang hirap disiplinahin. Hindi ko na nga alam kung paano pagsasabihan ang batang iyan. Paulit-ulit na lang ang ginagawa. Bumaling kay Carlo ang lolo Abel niya na nagtatakang nagpapang-abot ang magkabilang kilay. Ano na naman ba ang ginawa mo, apo? Ngumiti si Carlo sa kanyang lolo. Nagalit si nanay noong pagdiskitahan ko yung ibon na nakita ko sa kakahuyan. Ang ganda kasi, lo. Kaya bala ko sanang tiradurin para maiuwi. Apo, ilang beses ko bang dapat sabihin sa iyo na hindi mo dapat pinapakialaman ang mga hayop o anumang nilalang sa kagubatan dahil sila ang nagsisilbing gabay natin sa lahat ng oras. Pasensya na po, lo. Nagandahan lang talaga ako sa ibon Hindi na po mauulit. Mapagpakumbabang sagot niya pa sa kanyang lolo. Hindi na nga talaga mauulit pa ang paninirador ni Carlo dahil nakatakda na siyang umalis sa kinabukasan
para mag-aral sa bayan. Ilang beses na siyang hinimok ng kanyang lolo na kung pwede lang sana ay huwag na siyang mag-aral ng kolehiyo. Sundan na lang ang yapak nito bilang isang albularyo na paulit-ulit namang tinatanggihan ni Carlo. Wala sa puso niya ang maging isang manggagamot. Ang nais niya ay maging isang makabagong tagapagligtas ng buhay. Gusto niyang maging lisensyadong doktor. Kaya naman kahit mahirap para sa kanya ang mawalay sa kanyang ina at lolo, ay wala siyang magagawa kundi ang magtiis. Wala namang tagumpay na nakakamit lang sa ganoon kadali. Lahat ay dapat pinaghihirapan at pinaglalaanan ng panahon. Lo, mahal ko po kayo, kaya ginagawa ko ang bagay na ito. Gusto ko maging doktor. Para sa inyong pagtanda ay ako na ang mag-aalaga sa inyo. Hindi na tayo gagastos ng malaking halaga para sa pagpapacheck up. Dahil kapag doktor na ako na ang gagawa noon. Pero apo, paano naman si Manuel, ang iyong ama? Wala ka bang balak hanapin ang mga aswang na pumatay sa kanya? Napailing si Carlo sa tinura ng kanyang lolo. Paniwalang paniwala talaga kasi ito na aswang ang pumatay sa kanyang ama habang nagtatrabaho iyon sa bukid. Nasa high school na siya nang mangyari ang hindi malilimutang trahedya sa kanyang pamilya. Ang kanyang amang magbubukid ay inatake ng mga tulisan. Iyon ang alam niya, kaya hindi niya maintindihan ang kanyang lolo kung bakit ginigiit nito na nakasalamuha raw ng kanyang ama ang mga aswang na minsan ang nagtangkang mamugad sa kanilang pagmamay-aring lupa. Isa po yan sa gusto kong gawin, Lo. Kaya nga po kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto ko magkapera. Nang sa gayon ay maipahanap natin ang mga salarin sa pagpatay kay tatay. Siyempre hindi naman ako papayag na pag-gala-gala lang sila habang tayo nagluluksa. Upang wag na lang humaba ang kanilang usapan ay nagpaalam na si Carlo sa kanyang lolo na papasok na muna sa kanyang silid upang mag-impake. Bigla rin kasi siyang nalungkot nang maalala ang kanyang ama. Napakabait nito para pagdiskitahan lang ng mga taong walang ibang magawa sa buhay kundi ang mamerwisyo at maminsala. Dahil tuloy roon, kaya ang kanyang ina ang nahihirapan sa paghahanap buhay para maitaguyod ang kanilang pangangailangan. Pangako, tay, hahanapin ko ang kriminal na lumapastangan sa iyo para makamit natin ang hustisya. Hindi ako papayag na manatili silang malaya. Samantalang kami, nagiging miserable ang kalagayan dahil sa kagagawa nila. Bulong pa ni Carlo sa kanyang isipan. Kinabukasan, madilim-dilim pa nang lumarga si Carlo. Wala siyang ibang dala kundi mga damit at ibang mahalagang gamit, pati na rin ang matibay na determinasyon at pag-asang magagawa niyang tuparin ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ilang taon pa ang kanyang bubunuin para matupad ang pangarap niya. Kailangan niya pang doblehin ang pagsisikap at magagawa niya ang lahat ng naisin niya sa buhay. Noong makasakay ng jeep ay patuloy siyang kumaway sa kanyang lolo at ina habang umuusad papalayo ang jeep na magdadala sa kanya sa bayan. May tinutuluyan na siyang bahay doon na pagmamay-ari naman ng magulang ng kanyang matalik na kaibigan na si Rowan. Simula ng unang tungtong niya pa lang sa kolehiyo ay sa tahanan ng kaibigan na siya nakatira. Kaya kahit papaano, nasanay na din siya sa pamumuhay sa bayan. Hindi na siya ganong nahihirapan, lalo at baon niya ang lakas ng loob at tiwala sa sarili na magagawa niya ang lahat para makapagtapos. Habang lumalayo ang jeep na sinasakyan ni Carlo, ay paliit ng paliit ang bulto ng kanyang abuelo at ina. At noong hindi niya natanaw ang mga ito, ay bumaling na siya ng tingin papunta sa may harapan. Hindi naman puno ang jeep na kanyang sinasakyan, kaya pwede siyang umupo ng patagilid at nakaharap sa unahan. Tahimik ang lahat ng sakay ng jeep na mukhang mga inaantok pa ang mga ito. Maging ang jeep ay walang patugtog na music.
Kaya malungkot ang eksena sa biyaheng iyon habang binabagtas ang baku-bakong kalsada. Makalipas ang mahabang mga minuto ay tinutumbok na ng jeep ang direksyon patungo sa terminal sa bayan. Noong makarating ay dali-dali nang bumaba si Carlo at naglakad patungo sa inuupahan niyang silid. Samantala sa bahay naman nila ay nagkulong sa kanyang silid si Lolo Abel. Nakaharap ito sa altar habang binabasa ang mga nakasulat sa kanyang libretang itim. Alam niyang gahol na siya sa oras. Kailangan niya na ng tagapagmana. Ngunit papaano niya makukumbinsi ang kanyang apong si Carlo kung hindi naman ito interesado sa ginagawa niyang panggagamot? Ito lang ang bukod tanging may kakayahan na tumanggap ng kanyang pamana. Dahil bukod sa ito ang panganay, si Carlo lamang ang may natatanging kakayahan na nagagawang makipag-usap sa mga engkanto at tagapangalaga ng agimat at mutya. Batid ni Lolo Abel na tapos na ang kanyang pagiging isang magiting na albularyo. Kailangan niya nang maipasa ang kanyang kakayahan at nalalaman sa apong si Carlo na siyang natatanging pwedeng tumanggap ng lahat ng mayroon siya. May mga kapatid naman si Carlo pero mga bata pa. Kailan lang nang may natagpuan siyang isa uli na mahiwagang bagay sa kagubatan doon sa may putikan na may kumunoy. Sadyang nakakaakit ang ganda nito kaya niya dinampot ang nasabing bagay. Subalit na pagtanto niyang hindi ito para sa kanya, kundi para sa apo niyang si Carlo. Alam niyang balang araw haharapin din ito ang kapalarang para sa kanya, ang maging isang albularyo o maging tagalipol ng mga aswang. Isang albularyo na gumagamit ng puting mahika para sa kabutihan at sa pagtulong sa kapwa. Matapos ang kanyang munting pagdarasal ay tinipon niya ang lahat ng kanyang mga kagamitan mula sa mga agimat, mutya, libreta, mga pangontra sa aswang, gamot sa lason, langis, at ilan pang mahalagang bagay at inilagay niya iyon sa isang baul. Walang sino man ang nakakaalam kung saan niya ito inilagay maliban sa kanya, at kung mabibigyan ng pagkakataon, magagawa din ni Carlo na matuntun ito. Lumipas ang ilang taon. Nakapagtapos na sa kanyang pag-aaral si Carlo. Labis na tagumpay ang kanyang natamo dahil sa kanyang pagsusumikap. Nagtapos siya ng may karangalan, kaya dumagsa ang offer mula sa mga sikat na ospital na kung saan pwede siyang magtrabaho. Hindi nagtagal ay isa na siyang kinikilalang doktor sa kanilang bayan na ipagpatayo niya ng magarang bahay ang kanyang lolo at ina. Napag-aral niya na rin ang kanyang dalawang kapatid na kasalukuyang nasa high school. Kalaunan ay naipagpatayo niya na rin ng munting negosyo ang kanyang ina. Para kay Carlo, masaya na ang buhay niya. Hindi man perpekto, pero nagagawa niyang tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Samantala siya naman ay kontento na sa pag-uwi sa kanilang tahanan ng isang beses sa isang buwan para makita ang pamilya. Lalo at hektik ang kanyang schedule sa dami ng trabaho. Isang araw, naroon si Carlo sa bahay ng kanyang ina. "Anak, masyado ka nang busy sa trabaho ah. Baka pwedeng mamasyal naman tayo. Ang tagal mo nang nagtatrabaho, hindi mo lang tayo nakapamasyal." "Bakit po ma? Saan niyo po ba gustong mamasyal?" Nakakahiya man sabihin anak. Pero hindi pa kasi ako nakakapunta sa Luneta Park eh. Kahit doon mo lang tayo makarating bago ako tuluyang tumanda." "Si mama naman, parang namamaalam ka na ah. Huwag naman ganyan ma. Medyo busy lang talaga ako. Hayaan mo sa susunod na linggo. Kayo naman ang papaluwasin ko ng Maynila. Ipapasyal ko kayo. Hindi lang sa Luneta, kundi sa iba-ibang lugar pa na pasyalan sa Manila." "Huwag lang po muna ngayon. Ilang gabi na kasi akong walang kumpletong tulog. Kaya habang narito ako, ay babawi na muna ako ng tulog." "Salamat anak.
Hindi ko makakalimutan ang bagay na ito. Halos na ibigay mo na rin naman sa amin ang lahat, kaya wala na akong maihihiling pa. Wika pa ng kanyang ina at niyakap ang anak. Ang kanyang tagumpay ay ang makitang maligaya at kontento ang buhay ng kanyang pamilya. Subalit hindi lahat ng taong nasa paligid nila ay natutuwa. Mayroon ding naiinggit at matagal nang naghahanap ng pagkakataon para gawan ng masama ang kanilang pamilya. Hindi nila alam na sa katapat na bahagi lang ng kanilang bahay ay may isang nilalang na kanina pang minumura sila sa isipan nito. Siya ay si Aling Helen. Si Aling Helen ay kapitbahay nila na matagal nang naiinis sa ina ni Carlo. Tindera ito ng isda sa palengke. Pero kahit matagal na ang ginang sa kanyang hanap buhay, hindi ito nagkakaroon ng sariling pwesto o suki sa kanyang pagtitinda. Isa din sa ugali ng babae ang mapagpuna sa mga tao na nasa kanyang paligid. Kagaya ngayon, nakataas ang kilay niyang pinagmamasdan ang kapitbahay niya na may anak na doktor. Nakikita niyang nagpaalam na ang anak nito sakay ng kotse. Sa tagpong iyon, naabutan ng anak na si Goryo ang kanyang nanay. "Inay, anong ginagawa mo dyan?" "Ano pa nga ba? E di nakatingin sa kapitbahay nating mayaman." "Oh, bakit para kung galit ka?" "Alam mo kasi anak, hindi ako naniniwala. Nayayaman ka agad ang mag-anak na yan. Baka may ginagawa silang iligal para mabilis magkapera." Nagtatakang tumingin sa ginang si Goryo. Ipinaliwanag ng kanyang ina na baka may nahukay na ginto o nanalo sa loto ang mag-anak. Kaya raw nakapagpatayo kaagad ng malaki at magandang bahay. "Nanay naman eh. Kita mo namang albularyo ang lolo niyan, di ba? Baka naman may nauto silang engkanto at binigyan sila ng kayamanan." Nanggigigil na nilingon ni Aling Helen ang kanyang anak. Kita niya ang matinding tuwa sa mukha nito. Hindi nakatiis na binatukan niya ang binata. "Aray ko naman, Nay. Bakit ka ba nang babatok? Ano bang sinabi kong masama?" "Eh bakit parang natutuwa ka pa na nagkamit ng tagumpay ang kapitbahay natin? Alam mo namang matagal na akong naiinis sa mag-anak na iyan." Hindi lingid sa kaalaman ni Goryo na ang kanyang ina ay dating kasintahan ng tatay ni Carlo. Kaso nga lang, napansin ng tatay ni Carlo ang ugali ng kasintahan na lahat ng makitang magagandang bagay ay gusto niyang ipabili. Hindi naman mayaman si Manuel, kaya palagi iyong nagiging ugat ng kanilang pag-aaway kapag hindi nabibili ng lalaki ang gusto ni Aling Helen. At ang kinahantungan nga ay ipinagpalit ni Aling Helen si Manuel sa isang maporma at magarbong lalaki na kalaunan ay napatunayan niyang batugan rin pala at walang sariling pera. Umaasa lang sa mga magulang. Ilang beses siyang sinuyo ni Manuel pero hindi niya ito tinatanggap. Ang huling sinabi niya rito, natatanggapin niya lang ang lalaki kung kaya na nitong bilhin lahat ng gusto niya. Wala na ngang nagawa ang lalaki at nagpatuloy na lang sa buhay hanggang sa makilala ang anak ng albularyo na si Mang Abelardo. Mabait ang dalaga at napakasimple ng gustong paraan ng pamumuhay. Kaya nagkamabutihan sila at kalaunan ay naging mag-asawa. Iyon ay ang ama at ina ni Carlo. Nakita rin naman ni Aling Helen ang naging pamumuhay nila Manuel at ni Marie. Napayak lamang at masasabing mahirap talaga. Kaya nga madalas niyang masabi sa sarili na mabuti na lang at hindi si Manuel ang nakatuluyan niya. Dahil kung nagkataon, kasama siya nito na nakalugmok sa kahirapan. Pero noong makita niyang nagsimulang umunlad ang naiwang pamilya ni Manuel, ay doon naman nagsimula ang pagkasuklam niya sa mga ito. Para sa kanya, walang karapatang yumaman ang pamilya ni Manuel dahil wala namang ari-ari ang naiwan si Manuel sa kanyang naulilang pamilya. "Hay naku, Nay, hayaan na natin sila. Panapanahon lang yan.
Maaaring swerte nila iyan kung naging mayaman sila ngayon. Magsikap na lang din tayo para sa sarili natin at umasang darating ang araw na tayo naman ang yayaman. Mahabang paliwanag pa ni Goryo sa kanyang ina, subalit hindi na sumagot si Aling Helen sa sinabi ng kanyang anak. Masyadong mabait si Goryo para ipagdiinan niya pa sa kanyang ina ang masamang pag-uugali nito. Gabi ng Biyernes, maagang nagpahinga sa kanyang kama si Aling Marie. Kailangan niyang magpahinga dahil kinabukasan na ang nakataktang araw para bumiyahe ang buong mag-anak para sundan ang kanyang anak na si Carlo sa Maynila. Nakahanda na rin ang kanilang mga bagahe. Ang kanilang negosyo ay ipinagkatiwala na muna nila sa matalik niyang kaibigan na si Tina, ang nanay ni Rowan. Katulad niya, nakahiga na rin ang mga kapatid ni Carlo na si Krisa at Andy. Si Lolo Abel naman ay kanina pang balisa na palakad-lakad sa kwarto nito. Hindi siya mapakali, hindi niya maintindihan kung bakit sumasama ang kanyang pakiramdam. Nakakailang ikot pa siya sa kanyang kama nang bigla siyang mahilo. May mga nakita siyang eksena sa kanyang balintataw, mga pangyayaring labis niyang ikinatakot. Ilang beses tuloy siyang napaantanda at mataimtim na tinawag ang Panginoon para sa kanilang proteksyon. Diyos ko! Anong klaseng pangitain iyon? Mahina niyang sambit sa kamuling nakiramdam. Sa pagkakataong iyon, may naririnig na siyang matinis na huni. Ngunit alam niyang hindi ito nagmumula sa simpleng ibon lamang dahil tunog ito ng isang aswang. Ang aswang na may kakayahang alamin kung nasaan banda ang kanilang mga bibiktimahin sa tulong ng kanilang utusang sigbin o ibong tiktik na siyang konektado sa kanilang mga kakayahan. Kapag humuni na ang mga ito, ibig sabihin, naroon ang bibiktimahin. Kaya naman kikilos agad ang mga aswang para sundan ang tinutukoy ng kanyang utusang tiktik o sigbin para maisagawa ang kanilang pag-atake. Napaatras si Lolo Abel nang makarinig muli ng malapit na tunog ng aswang. Kinilabutan siya at kaagad napasapo ang palad sa kanyang kwintas na suot sa liig. Bigla iyong nagliwanag, tanda na may mangyayaring masama. Kaya naman naalarma ang matanda. Batid niyang may matinding suliraning haharapin ang kanyang pamilya. Hanggat kaya niya ay ipagtatanggol niya ang mga ito. Alam niyang magagawa niyang iligtas ang kanyang anak at mga apo. Noon pa man ay kabisado niya na ang kutob na ito at maging ang babala ng kanyang suot na agimat. Nagbabadya na may papalapit na panganib ba? Bulong pa ni Lolo Abel sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay inilabas niya na ang kanyang nakatagong shotgun. May kaalaman siya sa paglaban sa mga aswang, pero dahil sa kanyang sobrang katandaan, ay hindi na siya sigurado kung may ibubuga pa siya sa mga mabagsik na aswang. Sobrang tahimik noon sa paligid. Paulit-ulit siyang dumungaw sa bintana pero wala naman siyang napansing kakaiba. Biglang nawala ang tunog ng mga aswang. Para bang iniwan na sila. Gusto niya sanang magdiwang, lalo na't hindi na humuhuni ang aswang. Kaso nga lang, iba naman ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Nakakatakot ang sobrang katahimikan. Para bang may masamang nangyayari. Marie! Marie! Mahinang tawag niya pa sa anak nang makarinig ng kalampag mula sa kabilang kwarto. Naisip niyang baka gumalaw lang ang isa kina Andy at Krisa. Ngunit kakaiba ang tunog ng kalabog na iyon. Para bang bumagsak at nagulat. Nagdesisyon siya na puntahan ang kanyang anak. Dala ang shotgun, tahimik siyang bumagtas papunta sa labas ng kanyang kwarto. Napasinghap ang matanda nang umihip ng malakas ang malamig na hangin. Pinagmasdan niya ang buong sala, tahimik at payapa. Pero nagulantang siya nang makita ang isang bulto ng babae
na may kulay puting damit na nakatayo sa sulok. O mas tamang sabihin na nakalutang lang ito. Nang makilala ni Lolo Abel kung sino iyon, kaagad niyang naramdaman ang mabilis na pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Dahil iyon ay ang kanyang asawa. Ang kaluluwa nito ang nagpakita sa kanya. "Sinusundo mo na ba ako, mahal ko?" Mahinang wika niya pa. Hindi na tinag ang nakita niyang kaluluwa ng kanyang yumaong asawa. Ngunit tila usok na dahan-dahan itong nawala. "Carmela, huwag muna. Hindi pa ako handang mamatay." Aniya. Nagulantang na ang matanda nang makarinig ng sigaw mula sa kwarto ng anak na si Marie. Nagmadali siya sa pagdalo sa kanyang anak. Nakaumang ang shotgun sa harapan at nakikiramdam. Maya-maya lang, nilapitan niya na ang pinto ng kwarto ng kanyang anak at binuksan ito. Isang kalunos-lunos na tagpo ang kanyang nadatnan. Natagpuan niya ang kanyang anak sa sahig. Nakahandusay ito at naliligo sa sarili nitong dugo. Higit sa lahat, wakwak ang dibdib ng kanyang nag-iisang anak. "Diyos ko! Anak ko! Marie!" Tarantang dinaluhan niya ang anak na noon ay kalunos-lunos ang kalagayan. Hindi niya malaman kung paano hawakan ang anak nang hindi bubuluak ang masaganang dugo nito mula sa malalim na sugat sa tiyan. Alam niyang kagagawan ito ng mga aswang. Kagagawan ito ng walang hiyang nilalang na hayok sa dugo at laman. "Itay, si Carlo!" Mas lalong sumama ang lagay ni Marie nang magsalita ito. Hinihingal na siya sa labis na sakit at pagtitiis na makapagbigay pa ng saloobin sa kanyang ama. "Tay, mamamatay na ba ako?" Nagsisimula ng ubuhin si Aling Marie, gawa ng pagbara ng dugo sa kanyang lalamunan. Hanggang sa sumusuka na nga ito ng dugo. Lalo lang itong kumalat sa kulay puti nilang sahig. "Huwag ka munang magsasalita, anak. Nasa mabuting kalagayan pa si Carlo. Hindi siya masasaktan." Isang malamig na boses ang biglang sumabad sa usapan nila. Pamilyar ang boses noong bagong dating. Ang boses ng babae na ilang beses niya nang nagapi noong panahon ng kalakasan niya bilang isang albularyo, pero hindi niya nagawang mapaslang. Kaya iyon din ang kanyang naging mortal na kaaway. Matagal na hinto ang panggugulo ng babaeng iyon sa kanya, kaya inakala niyang maaring namatay na o napatay ng ibang albularyo, pero mali pala siya. Dahil narito ngayon at tinatanggang lipulin ang kanyang buong pamilya. "Tama ka, Abelardo. Hindi ko pa siya masasaktan sa pagkakataong ito dahil mukhang wala rito ang isa mong apo. Pero darating rin ang oras na magkukrus ang landas namin. Pero kayo, masama ang kalalagyan nyo." Hindi na nakapiyok pa ang matanda nang siya naman ang balingan ng nilalang. Tumayo siya upang paputukan sana ito ng dala niyang shotgun. Subalit laking gulat niya ng dalawang pares ng kamay ang sumaksak sa kanya mula sa likuran. Hindi na siya makagalaw at nabitawan na rin ang hawak na baril. Nakangiti at nakatitig sa kanya ang babaeng medyo may edad na rin habang pinapahaba ang kuko sa kamay na mukhang siya ring gagamitin sa pagpaslang sa kanya. "Kumusta, Abelardo? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko sa iyo? Di ba, nangako ako sa iyo dati na magbabalik ako at ang lahi mo ang aking lilipulin? Hindi mo na dapat dinamay pa ang anak at apo ko. Wala silang kasalanan sa iyo." "Mali ka dyan, Abelardo. Lahat ng kapamilya at kadugo mo ay kaaway ko na rin. Hanggang sa mga susunod pang henerasyon, magpapang-abot din ang ating lahi. At kanya-kanyang ipapakita ang kakayahan kung sino ang matapang at mas malakas. Hindi kayo magtatagumpay sa balak nyo.
Sagot pa ng albularyo. Hindi mo na ako kaya ngayon, Abel. Mahina ka na. Wala ka pang tagapagmana. Alam kong hindi tinanggap ng iyong apong si Carlo ang pamana mo. Kaya hanggang dito ka na lang. Iniangat na ng aswang ang kanyang mahabang kuko. Nasindak si Lolo Abel nang makita ang pagkislap ng talim nito sa liwanag. Alam niyang katapusan niya na, kaya gayon na lang ang takot na kanyang nadarama. Gustuhin man ni Lolo Abel na pumalag pero hindi niya na magagawa. Sadyang mahirap kalabanin ang mga kalaban na mas nakakalamang ng lakas kaysa sa kanya. Matanda na siya, wala nang kakayahan pang lumaban, wala na rin siyang gabay na elemental. Dahil namuhay na rin naman siya na pangkaraniwang tao na lamang. Kung tinanggap sana ni Carlo ang agimat at pamana niya, maaring naroon ito upang protektahan ang anak niyang si Marie at 2 apo. Bumagsak ng walang kalaban-laban sa sahig si Lolo Abel, katabi ang kanyang anak. Alam niyang hanggang doon na lang ang kanyang magiging paggabay kay Carlo. Hindi niya na masusubaybayan ang kasamaan ng kanyang mga kalaban, lalo at natutuwa ito ngayon sa kadahilan ng wala na itong makakatunggali pa. Sa nanlalabong mga mata ni Lolo Abel, mapait siyang ngumiti. Sana umabot pa ang kanyang mahinang pamamaalam sa kanyang apo. Sana maramdaman nito na kailangan niya ang presensya nito upang daluhan sila sa karumaldumal na sinapit. Lumaylay na ang ulo ni Lolo Abel. Tumigil na ang pintig ng puso at hindi na gumalaw ang matanda dahil wala na itong buhay. Kinabukasan, nagising naman si Carlo na balisa at hindi mapakali. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang kanyang nararamdaman. Para siyang sinisilaban at para ring nilalami. Sobrang hulas na kanyang nadarama. Ultimo ang pagngiti ay hindi niya magawa. Ano bang nangyayari sa akin? Sambit niya sa sarili habang sinisipat ang muka sa salamin. Katatapos niya lang maligo at magbihis. Ngayon ang araw, nausapan nila ng kanyang ina na susunduin niya ang mga ito sa terminal. Gusto niyang personal na masundo ang lolo, ina at 2 kapatid sa terminal. Lalo at magmula noong maging doktor siya, ay ito lamang ang unang pagkakataon na makakaluwas ng Maynila ang kanyang buong pamilya. Bago lumulan sa kanyang kotse, ipinagbili niya sa katulong na maghanda ng masarap na pananghalian. Maaga pa nang dumating siya sa terminal ng bus. Alam niyang mababantayan niya ng maayos ang mga bus na darating at makikita kaagad ang sakay nito na bababa. Subalit magtatatlong oras na siya sa kanyang paghimpilan, ay wala pa ring bakas ng kanyang pamilya. Ilang beses din siyang napatawag sa cellphone ng kapatid, ngunit ring lang din ito ng ring. Nasaan na ba sila? Mahinang bulong pa ni Carlo sa kanyang isipan. Hanggang sa marinig niya na nagring ang kanyang cellphone, kaagad niya itong sinagot nang hindi binabasa kung sino ang tumatawag. Hello, Carlo, iho! Garalgal ang boses na bungad sa kanya ni Aling Tina. Auntie, umiiyak po ba kayo? Ano pong nangyari? Kabang-kaba si Carlo dahil sa tawag na iyon ng kanyang ninang. Hindi niya alam kung bakit, pero una niyang naisip sina Lolo Abel at Nanay Marinya. Kaya naman, kahit hindi nakapaghanda, tumawag siya kaagad sa kanyang katulong na naroon sa kanyang bahay at sinabing didiretso na lang muna siya sa probinsya. Iligpit na lang muna ang mga nailutong pagkain at tatawagan niya na lamang ito kapag paparating na sila. Hapon na nang makarating siya sa kanilang probinsya. Katulad kanina, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkabalisa. Tila mas tumindi pa ito habang papalapit siya ng papalapit sa kanilang bahay. Namumutla na siya nang matanaw sa hindi kalayuan ang nakapalibot na yellow tapes
o iyong kordon ng pulis sa kabuuan ng kanilang bahay. Isa lang kaagad ang sumagi sa kanyang isipan. May nangyaring hindi maganda sa kanyang pamilya. May mga pulis at ambulansya sa loob ng compound nang makapasok siya. May 4 na cadaver bags din na maayos na nakabanig sa may sala na mas lalong nagpabigat sa damdamin ni Carlo. Ayaw man niyang mag-isip ng masama, ngunit nasa harapan na siya ng kalahati ng katotohanan. "Sir, kayo ho ba ang pamilya ng namatay?" Sumagot naman siya. "Baka nagkakamali lang kayo, officer. Wala pong namatay sa pamilya ko." Wika pa ni Carlo habang tila may tinik sa kanyang lalamunan. Kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Sa pagkakataong iyon, hindi siya sigurado sa kanyang sinasabi. Lalo na't nakakapang-akit silipin ang laman ng bags na nasa sahig. Naistatwa siya noong unang tumambad ang bangkay ng kanyang mga nakababatang kapatid na sina Andy at Krisa. Kasunod ang bangkay ng kanyang nanay Marie at ang panghuli naman ay ang kanyang lolo Abel. Ang kanyang pagkatulala ay naging marahas na paghingal. Ikinuyom ang mga palad at napasuntok sa sahig habang nakaluhod. "Sino? Sino ang gumawa nito? Sino ang pumatay sa pamilya ko? Mga walang hiya sila!" Makailang beses niyang sinuntok ang sahig, dahilan para masugat ang kanyang kamao at magdugo. Inawat siya ng mga pulis pero ayaw niya pa rin tumigil. "Sir, tama na yan!" Marahas siyang tumayo at hinarap ang isang pulis, sabay kinwelyuhan. "Nasaan? Nasaan ang salarin? Iharap niyo sa akin!" "Sir, pasensya na po, pero under investigation pa ang kaso ng pamilya mo. Malinaw na massacre ang nangyari sa kanila, pero wala pa kaming lead kung sino ang posibleng gumawa nito." "Mabuting tao ang pamilya ko! Mabuting tao sila! Kaya imposibleng may magtangkang ganito sa kanilang buhay!" Wika pa ni Carlo habang nawawala-wala ang boses dahil sa pag-iyak. Halos maglupasay si Carlo sa pagwawala, ngunit walang nagawa ang mga pulis, kundi ang yumuko na lang dahil sa sinapit ng pamilya nito. Sila man ay naaawa sa binata, ngunit nakakalungkot lang na wala silang nahuling salarin sa kabila ng kalunos-lunos na sinapit ng mga biktima. Gumuho ang mundo ni Carlo nang mamatay ang kanyang buong pamilya. Ni sa hinagap ay hindi niya akalain na dadanasin nila ang malupit na katapusan. Buong linggo na nagluksa si Carlo. Mabuti na lang hindi siya pinababayaan ni Aling Tina at ng kanyang matalik na kaibigan na si Rowan. "Nakikiramay ako sa sinapit ng pamilya mo, tol. Kung may maitutulong lang sana ako." Wika pa ni Rowan. Sumagot naman si Carlo. "Ang presensya niyo ni Auntie ay sapat na sa akin, tol. Malaking bagay na yun. Para kahit papaano, gumaan man lang kaunti ang pakiramdam ko." Ayaw man aminin ni Carlo, nararamdaman ng kaibigan niyang si Rowan ang kanyang sobrang pangungulila dahil sa pagpanaw ng pamilya. Gustuhin man niyang tumulong pero wala pa silang nakukuhang lead. Lahat ng anggulo ay sinubukang tignan ng mga pulis at baka may makita silang ebidensya. "Naaawa ako sa kaibigan mo, nak. Mabait na bata yan si Carlo. Kaya hindi ko lubos maisip na dadanasin nila ang trahedyang ganito." "Oo nga, ma. Pero hayaan mo. Alam ko namang makaka-recover din si Carlo. Masakit at walang katulad ang sinapit ng kanyang pamilya. Ngunit naniniwala ako sa hustisya ng Panginoong Diyos. Alam ko makakamit din ng pamilya ni Carlo ang katarungan para sa kanila." Malungkot na pahayag naman ni Rowan. Sinamahan at dinamayan nila si Carlo sa paghatid sa pamilya nito sa huling hantungan. Tila nakiluksa din ang langit dahil matapos ang huling seremonyas ng paglibing ay bumuhos ng malakas ang ulan. Nangangalit ang langit na tila may pagkapuot rin sa nangyari.
Kasabay noon ay ang pagbayo ng malalakas na hangin na tila ba wala ng katapusan ang paghagupit. Nasapo ni Aling Tina ang kanyang dibdib. Base sa kanyang nakikita, tila ba hindi lang si Carlo ang nagluluksa sa mga sandaling iyon, maging ang mga diwata. Hindi naman kaila kay Aling Tina ang paniniwala ni Lolo Abel sa mga diwata at engkanto dahil isa nga itong albularyo. Sa mga nasabing elemento humihingi ng tulong ang butihing albularyo sa kanyang panggagamot. Malungkot niyang tinanaw si Carlo. Naaawa siya rito dahil maagang iniwan ng kanyang buong pamilya. Tuluyan ang napaiyak si Aling Tina. Hinagod naman ni Rowan ang likod ng kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, Nay. Kilala ko si Carlo. Hindi magtatagal, makakamove on din siya sa mapait niyang sinapit. Masakit man ang nangyari sa kanya, gagamitin niya itong inspirasyon para ibangon muli ang kanyang sarili." Ilang saglit pa matapos ng libing, ay nagsiuwian na rin ang mga taong nakipaglibing sa kanila. Si Carlo naman ay saglit pang nagtagal sa sementeryo at hinintay ang pagtakip silim bago tuluyang umuwi. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Para po sa mga magtatanong kung ilang part ba ito o kung mahaba itong series, ang sagot po doon ay hindi. Hanggang 4 na part lang ang kwentong ito at sisikapin kong maisunod agad ang karugtong. Lalo at nakahanda na rin naman, inanarate na lang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.